Ayan, good morning po. Ayan, good morning, church. Isa pa nga po ulit, good morning, church. Ayan, tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Isa nga pong malakas na palakpakan para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya naman ang nais ng Lord, makatagpo po ang bawat isa sa atin sa umagang ito, no? Ang nais ng Lord, bago po natin simulan ang gawain ito, makatagpo po natin siya, maranasan natin yung kabutihan ng Lord. Kaya naman, I encourage you everyone na manalangin po tayo ng personally sa Panginoon. Ilapit po natin sa Lord lahat ng meron sa ating buhay. Kaya naman, sabay-sabay po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, Lord, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa bawat kalakasan na meron kami, Lord, sa oras na ito. Tunay nga, Lord, na sa ito nanggagaling. Salamat, Lord, sa mga pagsubok na meron kami. Dahil sa mga pagsubok na to, Lord, natututo kami, Panginoon, at alam namin, nakasama ka namin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang mali, sa aming mga nasabing mali, Panginoon, sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Lord, sa mga nagagawa naming mali sa iyong harapan, sa aming mga kapwa, Panginoon. Linisin mo kami, Lord, baguhin mo ang aming mga puso. Bigyan mo po kami ng pusong may pag-ibig, may pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Nais ka namin, Lord, maranasan sa umagang ito, Panginoon. Nais ka naming maramdaman, Lord, mayakap, Panginoon, ang presensya mo. Yes, Holy Spirit, nais ka namin, Lord, maranasan sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa mga pagpapala na meron ng bawat isa, Panginoon. Kulang, Lord, ang salitang salamat, Panginoon. Para may balik namin yung papuri at pasasalamat sa iyo, Lord. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, nais namin na ikaw ay mapurihan, Panginoon. Ikaw ay masamba, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nawa sa umagang to, Lord, ikaw lamang ang aming mapokus, Lord. Ang gawa ng kaaway, Panginoon, ikaw na po ang bahala, Lord. Huwag mong hayaan na mabaling ang aming isip sa ibang bagay, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang makatagpo namin sa oras na ito, Lord. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpupuri, ang aming pag-aawitan, ang aming pagsamba sa iyo sa umagang ito. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. We thank you, Jesus. Yes, so Jesus. We thank you, Lord. Come on, church. Nais ka namin maranasan. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Dunay nga na napakabuti ng Lord. Kaya naman sama-sama po tayong umawit at magpuri sa Kanya. Come on, church! Let's clap your hands for Jesus! Your faithfulness is in you every day, never the same.
a beautiful day when I'm with you. You're my sunshine. It's a wonderful life, 'cause your love never died. Praise you, Lord. Come on, church! Pumalakpak ka para sa Panginoon. Come on! I will rejoice and be glad in it. It's a great day to praise the Lord. I will rejoice and be glad in it. Come on, church. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise you in the highest, praise when I am low, praise you in the morning, praise when I'm full of joy, praise when I'm lacking, praise with a blessing, overflow, overflow. Praise you in the highest, praise when I am low, praise you in the morning, praise with a full of joy, praise when I'm lacking, praise with a blessing, overflow, overflow. Praise you in the highest, praise when I am low, praise you in the morning, praise when I'm full of joy, praise when I'm lacking, praise for the blessing, overflow, overflow. Praise you in the highest, praise when I am low, praise you in the morning, praise when I'm full of joy, praise when I'm lacking, praise for the blessing, overflow, overflow. I praise you, Lord. I praise you, Lord. Yes, Lord, we praise you, Lord. I praise you, Lord. It's a great thing. Come on, church. To praise the Lord. I will rejoice and be glad in it. Minsan pa, great things to praise the Lord. I will rejoice and be glad in it. Minsan pa, it's a great thing, yes Lord, to praise the Lord. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah! Salamat po Lord sa umagang ito. Tunay nga po Lord na Ikaw ay mabuti. Hindi ka nagbabago, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, sa aming mga pagod, hirap, Panginoon, sa mga trials, Panginoon, ng aming buhay, You are great, God, Panginoon. You are great, God. Lord, marami kaming pagkakadapa sa aming mga buhay, pagkakamali, Lord. But You are great, God, Panginoon. Maraming bagay sa aming buhay na paulit-ulit, binabalikan namin yung mga pagkakamali, Lord. But You are great, God, Panginoon. Come on, church. Sabihin mo sa Panginoon yung mga bagay na akala mo wala ka ng pag-asa. Lord, patawad sa mga panahon na akala namin di ka namin kasama, Panginoon.
Sa panahon, Lord, na nanghihina kami, Lord. But you are still great, Panginoon. Hallelujah. We worship you, O Lord. We glorify your name, O God. Yes, O God. We worship you. Yes, O Jesus. We glorify your name, O God. Yes, O Jesus. Yes, the great I am, from beginning till the end. Magnificent and all powerful, Creator, the Lord of hosts, from heavens to earth. There is no one like you, King of kings. You alone are the one, Lord of lords. There is no one like you, King of kings. You alone are the one, Lord of lords. Glory, glory. You are God Almighty, holy, holy, the Lamb of God. Glory, glory. You are God Almighty, holy, holy, the Lamb of God. Great is the Lord, our God is great. Great, forever you are great. You deserve our praise. Let all creations ask for excellence. Great is the Lord, our God is great. Great, forever you are great. You deserve
Come on, church. Sing hallelujah to the Lord. We praise Him. We glorify Him. All the glory, honor, and power belongs to you. Love endures forever. All the glory, honor, and power belongs to you. Love endures forever. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. All the glory, honor, and power belongs to you. Your love endures forever. Hallelujah. Love endures forever. You deserve our highest praise. You alone are worthy of the earth. God, we exalt you. Be magnified, holy and majesty, beautiful Savior. You deserve our highest praise. You alone are worthy of the earth. God, we exalt you. Be magnified, holy and majesty, beautiful Savior. Great is the Lord our God is great. Great forever you are great. You deserve our praise. Let all creation that has breath sing. Great is the Lord our God is great. Great forever you are great. You deserve our praise. Let all creation that's breath sing. Let all creation that's breath sing. Let all creation that's breath sing. Great is the Lord. Yes, Lord, you are great. Hallelujah. Isang malakas na palakpakan para sa ating Panginoon.
Ay, good morning po sa bawat isa. Sige po, bago po tayo maupo, sige po, tayo po muna tayo. Let us pray po. Let us start with the prayer. Ayan, welcome po sa KM. Para po sa mga bago, welcome po kayo sa church na ito. Let us pray, let us bow down our heads po to pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw pong ito na kami po ay dinala mong muli, Panginoon. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa katapatan mo sa buhay namin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. And Lord, as we are here, Panginoon, let us help us, Lord God. Lord, ang mga buhay namin, Panginoon, na makikinig sa iyo, Panginoon. Maging pagsamba po ito, Panginoon. Ang pakikinig namin, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, tulungan mo kami, Lord God, na ito ay tumimo sa aming puso, sa aming espiritu, Panginoon, at nang sa ganun, Lord, mamuhay kami, Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban, Panginoon, nang naaayon sa iyong salita, nang naaayon, Panginoon, sa plano mo sa buhay namin, Panginoon. Lord, we welcome you, Holy Spirit. Fill us with your love, Panginoon. Embrace us, Panginoon. And bigyan niyo pa kami patuloy ng assurance, Panginoon, kung sino kami sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Gamitin niyo po ang maliit kong buhay, Panginoon, para po mabigyan ng gloria ang dakila mong pangalan, Panginoon. We are nothing apart from you. It's only by grace, Panginoon, that we are all here, Panginoon. At Lord, yung mga buhay namin, Panginoon, fill us, Lord God, with your love. Fill us with your grace, Panginoon. Nang sa ganon, ang buhay namin ay maging patotoo, Panginoon, na ang Diyos na sinasamba namin ay totoo at buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Purihin ang iyong pangalan. I-bless mo po ang salita mo, Panginoon, ngayong araw na ito. At i-bless mo po ang bawat isa. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo. Sige po. Ayan. So, from the past weeks po, wala na palang projector dito. No? For the past weeks po, ay nasa series po tayo, no? And ito po ay tungkol sa unity, no po. Tungkol sa unity. While we are called individually, no? Parang sino po naniniwala na or narinig niyo na po yung salita na tinawag tayo ng Panginoon? Di ba po, yung parang tinawag, di ba po parang naririnig natin yun, no? Parang kahit hindi pa po tayo nasa church, naririnig na natin yon since sa social media naman, ang dami pong mga content creators kahit saan. At alam po na, kahit sino naman sa atin nakahawak na po ng Bible, no? Yung parang nabasa natin yon. At minsan nababasa natin or nabasa nyo na or alam na po natin, no? That may nakalagay doon na tinawag tayo ng Panginoon, no? We are called by God, no po? Through Christ, no po? Through Christ na yun, alam natin na si Jesus Christ, no, He died on the cross for us, no po. So we are called, no, while we are called individually by God, no po. So we believe that na tinawag tayo ng Panginoon at nandito ka ngayon, no po. Siguro po, no, for us, no, for some na in denial pa tayo na hindi, na-invite lang kasi ako dito. Hindi, yung nanay ko kasi yung pamilya ko kasi nandito yung mga ganun, no po, no, mga ganung reasoning, no. Sometimes, no, pa po tayo, hesitant or even in denial. Kasi may mga tagpo rin po sa buhay namin, no, natin, no, iba po sa atin na bago naman talaga totally namin ma-claim personally, no po, ma-claim personally na I'm a Christian, no, I'm a believer of God. Bago pa man doon, no po, personally po, no, parang nagkaroon lang naman ng sa campus Umaga, nagkaroon lang naman sila ng sharing sa campus, yung mga Christian, yung mga Christian sa KM, yung mga nasa KM, and we don't have a choice, parang ganun, parang andun na sila kasi po kami ay estudyante po, by the way, teacher po ako, baka okay, estudyante po ng CABSU, at may mga nag-share lang po sa amin sa campus, at may pwedeng isipin namin nung umpisa na parang in-invite lang naman kami kasi andyan na sila parang kindness na namin, nakakahiya naman kung hindi namin sila i-accept or whatsoever, ganun. And it, parang nag-progress siya later on, hanggang sa makilala namin si Jesus Christ, tumanggap kami, nakilala namin si Jesus Christ, kinikilala pa rin namin, and personally, masasabi ko po that I am a believer of Christ, that I get to know Jesus at patuloy ko pong kinikilala ang Panginoon, And balik po tayo doon,
tayo po ay tinawag ng Panginoon individually. So, yun po ang tinatawag natin na parang meron po tayong specific calling. No po? And alam din po natin yan na naririnig na natin na meron tayong sinasabi na tinawag ako dito sa pagtuturo. O iba pa naman, may iba pang field, no? Tinawag ako sa ganitong field, tinawag ako sa ganito, and so on. No? So, while we were called individually ng Panginoon, tayo rin po ay tinawag generally. No po? Tinawag tayo as a church. Okay po, we are called as a church. No po? Tinawag tayo bilang isang iglesia. Ang tawag po sa atin ay body of Christ. No po? Tawag po sa atin ay body of Christ. No? Si Jesus ang head at tayo po ang katawan ni Kristo. No po? And gaya po ng normal na katawan, meron po tayong function. No po? Kung na may function ang kamay, may function po ang paa. No po? Ang lahat ng parte ng katawan ng isang tao ay meron pong purpose. No po? And ganun din po, no? Bilang body of Christ, we have a purpose. No po? Kaya po patuloy po na ang topic po natin, no po, para po ma-cultivate, no po, yun yung parang term na ginagamit ng mga nakaraan, no po, ma-cultivate ang ating pong general purpose or calling as a church, no, as a body of Christ. Meron po tayong topic na po na patuloy po natin na pinag-uusapan, that is unity. So we also have another one na greater unity. So we're going to talk about, ayan na po, naka-project na po. We're going to talk about teamwork. Okay po, so narinig nyo na po ba yung teamwork? Yes, no po. So usually ito ay maririnig natin sa sports, no po? Sa sports, kahit naman po sa workplace may teamwork, no po? And alam po natin na teamwork, so team, that means group ito, no po? Hindi siya teamwork ng sarili ko, no po? May mga gano'n, no? Nakipag-cooperate. Pwede rin naman, no po, na teamwork with myself, no? Teamwork with myself. Pero ang pinakatotoo po niyan talaga, teamwork with other people, no? For some, madali po yan. For some, mahirap. No? For some na hindi nag-i-interact and so on. Yan. So pag-uusapan po natin, this one is parang lagi naman naririnig and so on. No? Pero may ituturo po sa atin ng Panginoon pagdating sa ano ba ang purpose po natin, no po? Bilang mga Kristiyano. Kasi pwede namang, yung iba nga ang reason ay okay na yan, naniniwala naman ako kay Jesus, naniniwala naman ako sa Panginoon, nagbabasa ako ng Bible, ba't pa pupunta ng church? Ba't pa makikipag-interact? It drains my energy. Ganon, no? Yung mga ganong reasoning, no? At some point, valid naman po kapag yung hindi ka sanay talagang nakikipag-interact. Pero tinawag po tayo ng Panginoon para po mag-fellowship, no po? Makisama, magpalakasan, kasama po ang ating mga kapatid sa pananampalataya, ano po. And bakit pag sinabi pong teamwork, no, meron po dito tayong definition ng teamwork. Baka sumobra. Ayan po. So it says here po na ang teamwork, sige po basahin po natin. Teamwork occurs when a group of people work together to successfully complete a task. So, ang teamwork ay ano daw po, this one is happening, no po, nangyayari siya kapag ang mga tao po, no, magkakasama ay they together to successfully complete a task. So, the goal is to complete a task. The question is, ano ang task? Okay, so ano nga ba ang task ng mga Kristiyano? Ano nga ba ang task ng mga believer ni Jesus? Okay, here on earth, no? Ano nga po pala ang task ng church? Okay, ano-ano ang task ng church? So marami yan, no? Pwede kayong magbigay ng tigisa, no? Pero let us know what is the priority. Okay, what is the ultimate? Ano po yung pinaka doon sa task na pinapagawa sa atin ng Panginoon? No, po, para hindi po tayo ma-sidetrack at hindi tayo mag-resort from different na kung ano-ano po yung pinanggagalingan, no? So, let us know, no po. Yun po, no? Sa teamwork, no po, sige po, ang focus po ako dito sa teamwork pagdating sa sports, no po. Kwento lang po, no? Nung bata po ako,
mahilig po kami talaga sa basketball. Kumbaga, lagi po kaming nasa court, pag mga interbarangay na po sa court, para manood ng basketball nung childhood namin, no? Lagi po kaming nandoon. Kasi yung kuya ko ay basketball player, no po. Kumbaga, nagbabasketball po siya. Simula pa nung parang 10 years old pa lang siya, ganun. Yung mga ganong age range, yung midget ba yung tawag doon, no po. And then, habang lumalaki po, kami yung nanonood, kami yung nag-cheer sa kanila, so basketball po. Pero later on, hindi na po ako nanonood. Basta nung parang nag-college na ako and so on, hindi na ako nanonood. Ang reason ko po kung bakit hindi ako nanonood ng basketball ay dahil, kasi doon ko po talaga unang nakita na parang may nagsusuntukan. Nagsusuntukan sa laro, no po, yung parang, yung term na bugnutin. Doon ko siya unang narinig, legit. Kasi parang, albawa, naglalaro, tapos biglang magsusuntukan yung gantong player, yung nga gano'n, yung biglang may kikis-kisa na ng sapatos doon, no? Yung pala, okay, in the middle of the game, no po, parang biglang merong kung ano mang mangyayaring komosyon, no po. So parang, inayawan ko po yung panonood ng basketball sa liga, no po. And, yun po, no, mas nagustuhan ko pong manood ng volleyball, no po. Mas nagustuhan ko po yung volleyball na, kumbaga, which is ako naman po, hindi rin ako naglalaro kasi nga po, hikain ako, no. So, basta yung manonood, okay po yun. And yung arrangement po ng mga volleyball players, gusto ko po talaga yun. Yung parang hindi halata na may war. Hindi halata na parang may war, no? Yung parang puro lang silent wars, yung parang ganun po, no? Do you agree with me na parang ganun po sa volleyball, yung parang hindi halata na kumbaga they carry themselves ng maayos, no? Parang hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero that's what I believe pagdating sa volleyball, no? And yun nga po, no? Yan, favorite ko po yung Haikyuu. Di ko po alam kung, ayan, so lately, may po yan, may movie na po. So, paborito ko po yung Haikyuu dahil po sa characters, no? And knowing anime, this is a manga series, no po? And volleyball siya. Starring. Ang bida po dyan, ng main characters po, we have Hinata and Kageyama. So, they are the players po ng volleyball, ng Karasuno, no po? And they showed yung kakaibang characters pagdating sa yung kakaibang character, yung moral, especially yung moral ni Hinata, moral ni Hinata sa game na parang guts lang din sometimes, no? Parang it's fine to be, alam mo yun, yung parang minsan magmukha kang fool because I'm learning. Parang ganon. Kasi natututo ako eh. Kailangan kong matutuhan to. Kaya okay lang na magmukha akong nakakahiya. Parang actually wala siyang pake, sa totoo lang, no? Wala siyang pake. And kumbaga nag-plot twist yung life ni dito ni Kageyama, no? Knowing na alam po mostly ng mga tao na si Kageyama isang kumbaga proud, no po? Proud na na player, no? And pero meron lang talaga siyang standard. Okay, meron talaga siyang standard pagdating sa paglalaro ng volleyball at ayaw niya ng basta-basta, no po? Gusto niya ng excellent when doing something. Gusto niya ng yung ganong klaseng dedication meron siya sa game, no po? And this one, later on po, bilis sa lang po natin, no? Maganda po siya. So, si Hinata po, bilang main character, no? With the main character energy, na parang naging interesting. Naging interesting yung buhay ni Kageyama because of Hinata, no po, na si Hinata si Kageyama ayaw niyang mag-set. Okay, kasi setter siya eh. Ayaw niyang mag-set saan? Sa iba, basta-basta lang, no? And ang taas ng standards niya, ayaw niyang mag-set basta-basta sa kung sino lang. And sabi niya nga na he plays to win, no po? So parang ganun until he met Hinata na na ang taas ng moral, no? Parang yung confidence level niya, no? Yung confidence siya na gusto kong gumaling sa volleyball, gusto kong maging ace player. Actually, yun yung goal niya. And kinakahiya niya sa umpisa na na decoy siya. Kumbaga, na ganun lang yung part niya doon sa team. Pero still, they work as a team. Nung una, hindi po sila
Kasi papasok po sila, kasi junior high sila before, papasok sila saan? Sa high school po. And then, they have to be admitted, no? They have to be accepted sa Karasuno, pero ang goal po dapat ay magkasundo sila, mag-work sila as a team. So yun po yung naging goal. And then later on, of course, no, they performed well. Yung success ng Karasuno ay hindi naman totally sa kanila nakadepende. Pero ang nangyari is, they have a big part. Nagkaroon po ng malaking parte ang buhay ni Hinata at Kageyama. Okay po, sa pagkapanalo at paggaling patuloy ng Karasuno. So they work as a team, no po. Isa lang po 'yan, no, mukha ng teamwork, no po, sa Haikyuu or sa kahit na ano pong normal na mga games ay na sports, no po, volleyball, basketball and so on po, ano. And ayun nga po, no. So we're going to talk about ayan. So in Ephesians 6:2, it says here, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So this is about teamwork. Ito po ay tungkol sa teamwork. No po? Ano daw sabi sa teamwork? Ang teamwork, this one is happening when a group of people is successfully doing something, completing a task. No? So meron daw task tayo. And the task of us, ito nakalagay sa Ephesians 2, ano daw ang task natin? To carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. The ultimate po natin bilang body of Christ is to fulfill the law of Christ. So ano nga po ang law of Christ? There are 2 laws, no? Parang meron pong pinaka sa batas, kasi meron po tayong 10 commandments, no? Pero yung dalawa po, no? Ano po 'yon? Love the Lord your God with all your being, no? And love your neighbor as you love yourself. So yun po yung top 2. Kumbaga yung pag sinabi na what is the law of Christ, yun po yun, no? Love God and love your neighbor as yourself, no? So yun po yung goal at yun po yung role natin, yun po yung task. Kumbaga kung yung lahat po ng gagawin natin, lahat po ng intention natin ay saan mag-uugat? Saan po tayo manggagaling? Sa loving God and loving other people, po, our brothers and sisters as we love ourselves. No? So, ganun po yun. No? Doon tayo nanggagaling. Doon nanggagaling yung intention, yung motibo po natin kung bakit tayo patuloy nagre-release ng kindness. Bakit tayo patuloy na nakikihalibilo? Bakit tayo nag-invest, no po, sa mga tao? Bakit tayo tumutulong? No po? Minsan po financial, minsan po support, no po, yung ating pong suporta, yung ating pong serbisyo sa mga tao. So that is how we work. That is the task of every believer, and especially that is the task of the Church of God. So yun po ang task ng body of Christ. We carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Amen po ba? Amen, no? So, let us know. So, since tayo po ay teamwork, ito pa pinag-uusapan po natin ay teamwork, syempre po, papasok po tayo dun sa pagiging team player, no? So, bilang mga lingkod ng Panginoon, so parang alam niyo po yan, kapag ang attitude po natin ay tayo po ay team player, this is not only about sports, no po, pero kahit po sa corporates, sa organization, or dito po, no, ito po yung mga ilang characteristic na dapat po ay meron po tayo. And ayun nga po, no, okay, so let us proceed. So there are characteristics of a team player. So let us first have this one. No? So number 1 po, one of the characteristic of a team player, no po, ay ano daw po, you understand your role. Ito po, no, mahirap po kasing paggalawin yung mga tao or kahit yung sarili mo kapag hindi mo naiintindihan kung sino ka. No po, tama po ba? Kung ano ka at para saan ka. Amen. Kaya po, ang una po sa bilang, alam po yun, kapag po tayo ay kumikilala sa Panginoon, kinikilala natin ang Panginoon,
ang una po talaga, ang una po sa Christianity, no po, ayan, nandito po kayo ngayon, no? Nakikinig po kayo sa sermon, no? Ang una po talaga dyan ay kikilalanin mo ang Panginoon, and then later on, no po, malalaman mo yan. Malalaman mo, itatanong mo sa Panginoon, you're gonna ask the Lord, what is my purpose? No po? And gracious enough po ang Panginoon para i-reveal kung ano po ang purpose natin sa buhay. So manggagaling din po yan sa, ano po yun? Ano po ba yung pwede nating i-consider na pwedeng basis ng ating pong purpose? No po? Pag kasama na po yan yung kung nasan tayo, no po? Ano pa po? Ano yung skills natin, yung talents natin? Ano yung kailangan? No po? Ano yung kailangan ng body of Christ? So that is our role. So you understand your role. So you may ask the Lord, no, what is your purpose, who you are, no po? What is my task, Lord? Ganun po, no? So wag naman po sana yung parang ang role ko ay mag-shopping sa ang role ko ay nabalitaan niyo po ba 'yon? Yung balita lately. Nabalitaan niyo po lately yung balita na may nag-shopping daw na pastor, ganyan, no po? And inutusan daw po siya ng Panginoon. So, wag naman pong ganong task yung gampanan natin, no? Wag naman pong ganon na bigla tayo mag-shopping somewhere, tapos hindi tayo magbabayad. Hindi tayo magbabayad, tapos sasabihin niyo po yung ganon. Ano yan? Inutusan daw siya ng Panginoon, no, ng Diyos. So, hindi po ganon yung role na sinasabi ko po dito, na bigla po tayong gagawa ng mga kababalaghang kaganawan. Tapos, isasabihin po natin na inutusan tayo ng Panginoon. Hindi po yun, no? So, ayun po yung lately na balita, no? And so, you have to understand your role, no po? And dito po, no, hindi naman, ini-immediate ba yun? Yung parang, biglang alam ko na agad na pang preaching ako. Wow. Alam ko na agad na pang ako, no? So, hindi, no po? No, you will let yourself, no po, na no, sa pagkilala sa Panginoon, inaalam mo kung ano ang role mo. Kasi ganun din po, no, sa game, no po, sa volleyball, for example, ganyan, no. Alam mo dapat kung saan ka, no. Alam ni Kageyama na siya, na setter siya. At kapag tinanong mo siya ng lalim na ano ang meron sa pagiging setter, alam niya. Okay? Alam niya yung role niya, alam niya yung ginagawa niya. No po, ganun din po yung iba doon, no? Parang sa loob ng team, no po, sa game, no po, alam nila kung ano yung role nila, no po. Hindi siya katulad nung parang if you're going to play to win, alam mo dapat yung role mo, no? Pero meron kasi yung laro na laro lang, talagang larong basta kung sino na lang diyan, no? Kung sino na lang hugot na lang and so on, no? So ayun po, balik po tayo for us to take part of the task of the Lord para sa church, no po? Para po sa greater unity, we have to understand our role. At this point po, no, syempre, no, pare-parehas po tayo, no, na natututo. We are all learners here. We are here to listen to the word, no po, and to reflect on it, no, at talagang aralin pa, naisin pa, ang ang makilala ang Panginoon. So, pwede po yun that this present moment, our role is to listen to the Word of God, to listen to God, no po, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? So, first thing is, we have to understand our role. So, kapag alam po natin yung role natin, yung post natin, sinasabi nga po ni Pastora Vicky na stay on your post, no? On your post. Kasi, kung inaakala mo na wala lang yon, like for example, umalis ka dyan, diyan ka naka-designate. Kapag iniisip mo na wala lang yan, di naman affected, I'm not relevant. Di ba? Yung mga ganong eksena, no? Yung parang, I'm not relevant. Kapag inalisan mo yan, akala natin the church is not affected. No? Parang, akala natin, wala lang, no? Pero actually, there is something, no? Na parang, affected din naman, no? Kumbaga, maapektahan yung kaganapan, no? And so on. So, we have to let ourselves, no, na parang malaman, no po, kung ano yung role po natin. At kapag binigyan po tayo ng task, it's for us to ask question as well, no po. Tas alamin din natin kung paano galawan doon, ano eksena doon, paano mas magiging magaling
No po? Hindi lang din po sa church, no? Kahit po sa labas, no? Ano ang role natin sa isang institution? Ano ang role natin sa isang lugar kung saan tayo tinawag? Di ba po? Ayun. So next one po, for us to be a team player, you welcome collaboration. So one characteristic of being a team player is you welcome collaboration. So sa church po, no? Sige, dito na lang po tayo, wag na po tayo lumayo, no? Kasi church din naman pinag-uusapan natin. No? Sa church po, of course, kailangan yung collaboration. Kasi nga po, may task tayo na pinapagawa sa atin ng Panginoon to love God, to love the people, no? To serve the people. And so, we have to have that kind of ganyan spirit of collaboration. There has to be kailangan, meron tayong part na competitive tayo pero there's no competition. Yung parang competition, walang hilahan pababa. Ano po? Ano pa po ba? Alam niyo po yun, yung parang we are happy sa success, sa kung ano man na nararanasan na blessing ng ating mga kapatid. Na po, we are rejoicing with them. So, you know, we don't have to be yung ganon, yung parang may competition or what. So, ganun po ang example po ng collaboration. We collaborate para po ma-meet natin yung goal ng Panginoon sa buhay po natin na tayo po ay lumago, no po? At tayo po ay mag-mature in Christ. So, we welcome collaboration. Third one is you hold yourself accountable. Ito na naman po yung salitang accountable, no? Accountability, no? Maraming setup po talaga na parang makikita po natin na parang some people, they don't know accountability. They don't know how to be responsible of their actions. No? And one thing na masasabi po natin na characteristic ng pagiging team player po, since we are going to have teamwork, no, as a church, is to hold ourselves accountable, no? To hold yourself accountable, no po? So ibig sabihin, for example po nito, no, isa po siguro sa topics dito ay yung, alam niyo po yung confidentiality. Confidentiality, ito po yung something that you do, no, to keep private matters. No po? To keep private matters, ibig sabihin you are protecting. You are protecting something, okay? You are accountable of your brothers and sisters, no po, sa kanila. So ibig sabihin po, isa pong example niyan ay, for example, may mga kunyari kasi ang topic po natin ay tungkol sa building our brothers and sisters, no? Kailangan daw po ay carry. Balik po tayo doon, no? We are carrying other people's burden. At isa pong example nito ay ano po, yung confidentiality po. So example po, no? Kunyari po, tayo po ay nagbi-build up. Siyempre po, isa po sa pag-carry po ng burden ng ibang tao ay ano po, pag-share sa kanila. Okay? Kapag ang isang tao po, isa pong kapwa natin, Kristiyano, ay nag-share. Nag-share ng problema, nag-share ng issue sa buhay, at ano pa po ba, no? So ibig sabihin po, we are not entitled or we are not responsible to spill it out, no? Ganun po yun, no? Yun po yung confidentiality, no? Hindi natin pwede na ano po, na bigla na lang ipagsabi lang, no po? Bigla nating ipagsabi or ipagkalat or basta po yung parang wala po tayong accountability, hindi po pwede yun, no? So as a team player, we have to hold ourselves accountable of every information na pinagkatiwala sa atin, of every information, ano man pong mga shinare sa atin, we have to be accountable of that. So, and yun nga sa form ng, ano po, sa area ng confidentiality, no? Kasi, yung ibang tao, no, they have this fear. Kaya ayaw nila mag-interact is because maybe, ano po yun, no, baka magamit sa kanila, magamit against them. Alin po, yung mga stories na tungkol sa kanila. No? For some people, no, maririnig niyo po yun na, I don't wanna tell stories anymore. Kasi, especially sa ibang tao. Bakit? Because they might use it against me. No po? So, magbabackfire and so on. No? So, yung mga ganun po. So, we don't wanna, we don't have to do it. No po? So, ay hindi naman po talaga natin yon goal. And isang way po ng pag-carry po ng burden, ito po yung pinag-uusapan natin, no? As a team player, as
as a body of Christ na ipapractice po ang pagti-teamwork, ito po ay, alam niyo po yun, kapag pinagkatiwalaan po tayo ng information ng kapwa po natin, no, tayo lang po yung tayo lang yung makakaalam nun unless siya mismo yung magsabi sa ibang tao. Ganun po, no? So we protect the privacy, no? We protect other people, our brothers and sisters, no? Pinoprotektahan natin sila kasi pinagkatiwala natin sila yon. Pinagkatiwala sa atin yung information na yon. Okay? So do we tolerate? Ibang usapan po yun, no? Ibang kwento yung tolerate. Ibang usapan po yun, no? Pero once na tayo po ay pinagkatiwalaan, we are accountable of that, no po? Kasi, yun ay kumbaga, it takes time para ma-share po yun ng tao, no? Parang hindi niya yun sinishare sa ibang tao, no? Hindi niya yun dahil could be that is a traumatic experience, could be what? That is something na hindi niya pa ma-deal and so on. So, tayo po, no, na bilang mga kapatid, na we carry the burden of our brothers and sisters, no, bilang panawagan natin as a church, no po. Kapag pinagkatiwalaan po tayo, let us hold ourselves accountable of that, no po. Para po, and also, accountable lang ba tayo dun sa tao na yun? Accountable din tayo sa Panginoon. Yun naman po yun no? Kasi we love God and we love our brothers and sisters. That means we are accountable of other people, no? Yung mga kapatid po natin and as well sa mga sa Panginoon, no po. So, yun po ay pananagutan natin sa Panginoon. So, marami pa po tayong pwede pang ipasok diyan sa we hold ourselves accountable, no po. Kapag nagkamali tayo, nag-fail ang isang bagay, pagkakamali natin, no po, hindi po nakakabawas, totoo po yun, no? Hindi po nakakabawas ng pagiging tao ang ang pag-apologize. At the same time po ay ang pagtanggap na mali po natin talaga yon, no? Kung mali po natin yun po, no? So it takes time din for some of us to accept something na mali po natin, no? Kasi it's our ego na minsan, okay? At minsan hindi rin natin nakikita. Sometimes we lack self-awareness about it, no? So, hindi natin alam na hurt na natin yung mga tao and so on. Ano pa po bang mga hindi natin alam na nag-cause na pala tayo ng something because of our lack of accountability. And as a church na minamature po ng Panginoon, kailangan po nating matutuhan ang accountability, no? Kasi kapag labas po natin sa church, sometimes po talaga, syempre po, no, kayo na po bahala kung feeling nyo nagyayabang ako dito. Pero ayun po, no, sometimes po talaga wala po talaga accountability. Like, they don't care kung ano yan. Walang pake, no po. Walang sense of responsibility and accountability sa pwedeng kahinatnan. May madadamay na ibang tao, okay lang, no? For some, no? Pero as a body of Christ, we are accountable of our brothers and sisters, no? Accountable tayo sa kanila. Hindi tayo gagawa ng isang bagay na alam nating magkokos ng kapahamakan ng kapatid natin, katitisoran ng kapatid natin, no po? Hindi po tayo magkokos ng mga ganong bagay. So that is accountability. That's how we mature in Christ, no po? That's the reason why we let ourselves be dealt by God, be dealt by the Word of God. Hinahayaan natin na ma-deal tayo. Ano po yung dealings? Correction, no? Hinahayaan natin na makorek tayo para hindi po tayo nakakatisod, no po? Para hindi po tayo hindi po tayo laging magme-make ng excuses na hindi ko alam. No po, sometimes, no, kaya parang ang tunog po minsan ng lack of accountability ay hindi ko alam. Yung parang hindi ko naman alam Hindi ko naman alam. So, yung ignorance po natin, hindi siya laging reason at hindi po siya pwedeng excuses, no po? Pagharap po natin sa Panginoon, hindi po pwedeng reason sa Panginoon na, Lord, hindi ko naman kasi alam. Hindi ko talaga alam, Lord. No po? So, yung ignorance po natin, yung ignorance ng tao is not an excuse, no po? It should never be an excuse po, no? Para masabi natin na hindi natin ginawa ang isang bagay and so on. Kaya po tayo ay may opportunity to learn. May opportunity na magbasa ng salita ng Diyos. Ano pa po ba? Makinig ng salita ng Diyos. Kung hindi po natin kaya magbasa, makinig, manood, no po? Manood ng
mga content na, of course, no, biblical. That's how we are becoming mature, or that's how we do accountability. No po? Nagiging accountable tayo sa actions natin, and so on. So, ganun po tayo makikipag-cooperate bilang parte po ng iglesia ng Panginoon. No? So, you hold yourself accountable. Number 4 po, you have a positive attitude. Ito po yan, no? Basta kanya-kanya po tayo dito na po yan, yung meron po tayong mga attitudes. No? Meron po tayong kanya-kanyang attitudes. But, of course, no, we have to be accountable of it. No? And the Lord is also willing for us na i-develop tayo, itama po tayo, para po saan? Para po sa pag-build up ng church, no? So bilang we call this one, ang topic natin ay teamwork, no po. We will cooperate on sa pagtatama po ng sarili natin. Siguro po yung pag-aayos ng buhay natin, no? Totoo naman po yun sa like yung usually sinasabi po nung iba na parang inaayos ako ng Panginoon inaayos ako ng Panginoon, no po? Inaayos ako ng Panginoon, pero you don't have that initiative or participation or cooperation na magpaayos sa Panginoon. Kasi 'di ba, like for example, nagawa po natin yung ganitong behavior. Tapos, ang lagi po nating excuse ay inaayos ako ng Panginoon. 'Di ba? Inaayos ako ng Panginoon, ganyan. Pero we have to do an effort, no po, to make an effort para po mangyari po 'yon, no? Mangyari po 'yon yung sinasabi na inaayos tayo ng Panginoon. The Lord gives us conviction. The Lord gives us what? Conviction and of course, no, command. Binibigyan niya rin tayo ng desire para po lumalim tayo sa Kanya, para po makilala natin siya. So, for us to be united, no po, magpapakorek po tayo, magpapaayos po tayo sa Panginoon. Of course, paano po yan? Paano po ba yan yung pagpapaayos ng attitude? Talagang, eto lang ako. Yung mga ganon, no? Eto ako yung mga ganon. Personality ko kasi yan. Yung mga ganyan. So, we pray to the Lord, no? We ask God, no? To really, paano natin makikilala yung sarili natin? Paano natin makikita po yung sarili natin, no? So, we have to ask God to deal us, to correct us, to teach us, no? And for us to have a heart na teachable at talagang nagpapatama. Ayun po. Next one po is, you commit to the team, no? So, as a team player po, tayo po ay nandito, no? Tayo po ay nandito, nakikinig sa preaching, okay? Nakikinig sa Word of God. And yun nga po, no? We commit to the teams. Actually, yung pag-commit po sa isang team, yung pag-take part sa isang, kunyari, organization, samahan, kung mag-uumpisa po talaga yan, yung talagang wholehearted po, kapag una mo yung kinumit sa Panginoon. No po? Yung parang, nandun ka, nag-show up ka dahil nga committed ka dun sa mga kasama mo. No? Committed ka to build up other people. No? Ang presensya po natin, maniwala po sa tayo or hindi, ang presensya po natin ay encouragement. No po? Encouragement sa kapwa po natin, Kristiyano. Yun po ay encouragement sa mga kapwa po natin. So, you commit to the team, kaya po tayo uma-attend, kaya po tayo nakikinig, no po? Kasi we are committed dun po sa pinapagawa po sa atin ng Panginoon. And yun nga po, no? To build up the church, no po? And that is unity. Okay po. So, it says here from John C. Maxwell, let us read po. Teamwork makes the dream work, but a vision becomes a nightmare when the leader has a big dream and a bad team. Okay po. So, sabi po ni John Maxwell yan, John C. Maxwell, na teamwork, na po, yan yung naririnig natin yun, na teamwork makes the dream work. Na po, pero may kasunod po siya, no? But a vision. So, the leader has a vision. No po? Kasi usually naman talaga sa leader yun Yung leader yung nakakita ng vision, and it becomes a nightmare when the leader has a big dream. There's a dream. Okay, let's say, ang Panginoon, ayan nga, ang Panginoon ay merong pangarap, plano para sa iglesia.
Okay? Pero if we won't participate, if we won't cooperate na po, at hindi po natin gagawin yung po yung kind effort na po ng part natin na po, may problema po doon na po. Has a big dream and a bad dream. It will be a nightmare kapag daw po hindi okay po yung team. So let us, ang encouragement din po dito talaga ay for us to make ourselves, no? Talagang hingin po natin sa Panginoon na tayo po ay naging part, no? And yun nga po sinasabi na if you consider this as your home church, kapag kino-consider nyo po na home church nyo ang KM, ang The Valley, pag sinabing home church po, siyempre po, no, literal, dito po kayo nagsisimba, no po. And home church, ibig sabihin, you consider as your family, no po, home church. No po, so, if you consider this KM as a home church, no po, of course, we will participate, we will show up, magi-interact po tayo, no? And by the grace of God, no po, this is not yung parang force lahat, ganyan, hindi po, no? So this, we grow by, we grow together by participating and cooperating. And also, yun po, no, sumusunod tayo sa kung ano yung vision ng Panginoon. At sino po ang, of course, responsible doon? Of course, yung mga leaders and pastors po natin na itinalaga, binigay ng Panginoon sa church na ito, no po. Sila po yung binabaan ng vision, no? And tayo po ay magpa-participate. Okay po. So, and lastly, it says in 1 Thessalonians 5, therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing, no? Of course, no, dito po, no, kaya tayo nag-church is because we encourage each other. And alam po natin na, syempre, no, kapag napakinig tayo ng salita ng Panginoon, no po, it builds us up, no po. So, let us continuously encourage each other. Let us continuously be a blessing to each other po. Eto po. So, lastly po, hindi po madali, no? Hindi po madali na parang, kasi ang pinakaunang instruction carry the burden of your brethren. No? Parang, i-carry, talaga, dadalhin mo yung burden ng kapwa mo, ikaw nga mismo. Di ba? Parang, ako nga mismo, hirap na hirap ako sa sarili ko, hindi ko nga, di ba? Parang, ang hirap na nga, struggle na nga akong, bit-bitin lahat ng problema ko, tapos makikidala pa ako ng problema ng iba. Seryoso ka ba? Parang ganon, di ba? Pero, this is a calling, no po? This is the calling of God to all of us to carry the burden of our brethren. And hindi naman po sinabi talaga yon na parang lahat na, no? Kumbaga, tinustusan mo na lahat ng pag-aaral, lahat, hindi po gano'n, no? But there are parts of us, no po, ng mga kapatid po natin na we may be a help. Okay? May mga area po ng buhay ng kapwa nating Kristiyano na, alam niyo po yun, iaalaw ng Panginoon na magta-take part tayo dun sa success or sa victory ng kapwa po natin. No? Dun sa mga valleys, di ba parang sinasabing valleys tapos mountains, no? Yung valleys po, ito po ay pag sinabing valleys, ito po yung mga mabababang season ng buhay po natin. There are times na sa mga valleys po natin bilang mga Kristiyano o ng kapwa nating Kristiyano, we are part of it. No? Parang meron pong part na tayo po ay nandun to help them. Tayo po ay nandun to be a blessing. Tayo po ay nandun para para mag-participate po sa panawagan po sa atin ng Panginoon na i-build up ang kapwa po natin. And yun nga po, ang pangako po sa atin ng Panginoon, no po? Kahit na tutulungan natin ang ang ibang tao na i-carry yung burdens nila, when in fact, no, tayo din naman, hirap na nga sa buhay, no, napaka-OA ba ng word ko? Pero totoo lang po talaga, no, talagang grace lang po talaga that we are thriving. We are thriving dito po sa mundo, no? Pero may pangako po ang Panginoon sa atin, no? We are promised na and God is able, let us read po, no? And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency
In all things at all times, you may abound in every good work. So ganun po, no? It's easy for us. It's easy for us na yun nga po, mag-settle na lang dun sa thinking na syempre, problema ko muna ayusin ko. Syempre, isipin ko yung sarili ko kasi nga ang hirap talaga eh, no? Parang, how can I help other people if I'm struggling at this point? Yung parang ganun po, no? May mga ganun pong mindset, no? Pero we were still commanded by God na at this point na kahit ano pong pinagdadaanan natin, no? Let us all still be willing na in any possible way po na i-allow ng Panginoon na maging help tayo sa ibang tao, let us be willing, no po? Na parang, okay, let it be. No? Parang let it be na maging help po tayo sa ibang tao. Kasi pinangakuan po tayo na ano po, sagana ang biyaya ng Panginoon. No po? Para po sa atin. No po? So we may abound, no po, having all sufficiency in all things. No? Kayo lang din po makakaranas niyan. Kumbaga, kahit ano pong explain ko po dyan na kung paano po bumababa ang biyaya ng Diyos sa mga taong generous, kahit gaano ko po i-explain, hindi ko po yun, ako po yun eh. Pero yung kayo, kapag naranasan nyo po yun na you are being generous in any possible way na kaya nyo pong gawin, kaya po ng kamay nyo, kaya gawin ng sarili nyo, no? Na generous kayo sa ibang tao, si Lord po talaga yung magbe-bless sa inyo. Hindi ko rin po alam kung paanong paraan, pero siya po yung magko-confirm na this is how I bless my children if they make themselves available and if they participate in my vision, dreams for the church. No po? So may mga iba't ibang testimonies po ng pagbibigay, no po, pagtulong sa mga tao. At hindi po nagkukulang. Lagi po yung sinasabi nila, no, yung parang hindi kami pinagkukulang ng Panginoon. No? At meron po akong mga kilala talaga na friend na, alam niyo po yun, yung bukas kamay, talaga yung parang, hindi ko alam kung saan nanggagaling, parang pare-parehas naman kami ng sahod. No? Pero parang ano po, yung, hindi po sila talaga nagkukulang. Hindi po sila nagkukulang, pero generous po tong taong to. Hindi po nagkukulang. Hindi po pinagkukulang ng Panginoon. Yung parang nawala yung pera kasi pinahiram or itinulong. Tapos mamaya may darating na, alam niyo po yun, financially lang po itong area na to. Hindi po yung emotional support, hindi pa po yung ganong pagtulong, no? Pero ito financially lang po, no? Parang hindi ko po may explain na parang paano mo nababayaran lahat ng ganon? When in fact, nagpapahiram ka pa niya na, parang, o kaya hindi ka pa nag-expect na babayaran. Yung mga ganon po, no? Parang, it's God, no, blessing him with the generosity, no po, na kaya niyang i-release sa tao, knowing that he's coming from what? From loving God. Saan siya nanggagaling? Loving God and loving his brethren. No po, nanggagaling siya sa ang intensyon. Yun po, no, dun po i-check natin. Nanggagaling siya sa intensyon na para to sa Panginoon at para to sa mga kapatiran. So, ganun po, no? And ang Lord na po ang mag-reveal po sa atin, no, kung paano po tayo, no, talaga magpa-participate and how are we going to carry the burden of other people, kasi nga yun, no, po, the struggle is real, no po, the struggle is real that we ourselves, no, are struggling and parang like how, Lord, no po, pero yun nga po, no, yung pagbibigay po natin by faith, pag-release natin ng grace sa tao by faith, pagpapatawad natin sa tao by faith, no po, pag-allow natin ng mga tao sa buhay natin by faith, pagtulong natin, nang minsan di natin naiintindihan actually, no po, pero by faith talaga, no? Pagbigay ng support, ano pa po ba? Pagme-mentor, okay? Pagko-coach sa mga tao by faith, yung mga ganun po, no? That's how we carry other people's burden, no? That's how we carry the church burden, no po? Kapag nakikita po natin yung struggle ng mga tao and we are there willing to help by faith. No po, doon po tayo gagaling. Sige po, tayo po ay tumayo. Alright. Okay po, sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray po. Panginoon, marami pong salamat sa oras pong ito. Salamat po dahil tinuruan mo kami, Panginoon. Ipinaunawa mo sa amin, ipinaalam mo sa amin, Panginoon, na
ang calling mo sa amin, Lord God, ay patuloy, Lord God, na maging united as a body of Christ, Panginoon. And gusto mo, Lord, na kami din po ay magawa namin, Panginoon, bilang mga tinawag mo, bilang body of Christ, magawa namin ang iyong task para sa amin, Lord, to love you even more, to go deeper in your word, Lord God, and to love other people, to love our brothers and sisters in Christ. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa to, Panginoon. Ikaw po yung mag-reveal sa amin sa pinakasimpleng bagay na paraan kung paano kami magiging part para matulungan, para ma-carry yung burden ng kapwa namin, para matulungan sila, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Give us grace, give us strength and wisdom, Panginoon, para po mag-participate, Lord God, para po magawa namin yung mission namin, Panginoon, at yung vision mo, Panginoon, para sa iglesyang ito. Help us, Lord God. May you continuously sustain us, Lord God. Help us, Lord God. We are asking also for healing, Lord God. We are asking, Lord God, for your embrace, Lord God, for your love, Lord God. I-pour out niyo po ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami na kilalanin ka, Panginoon, naisin ka pa, Panginoon. Nang sa ganun, Lord God, yung pagtrato namin sa mga tao, Lord God, we are coming from who we are in you, Panginoon, and who you are, Panginoon, that you deserve, Lord God, the highest of, you deserve, Lord God, yung highest, Panginoon, na pagsamba, Lord God, na sa pamamagitan ng mga buhay namin, Panginoon, maglilingkod kami sa paraan na kaya namin, Panginoon, at sa pagkakataon, Lord God, na lumagpas ito, Panginoon, sa doon lang sa kaya lang namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na talagang ibigay, Panginoon, kung ano yung nararapat, Lord God, kung ano yung kailangan, Panginoon, ng kapwa namin Kristiyano, Panginoon, kapwa namin, ng kapatid namin, Panginoon, sa pananampalataya. Lord, help us, Lord God, continuously to build this church, to unite this church, Lord God. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maging united kami, Lord God. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maging humble enough, Panginoon, para po magkaisa, Panginoon, sa purpose mo, Panginoon. Holy Spirit, guide us, bind us, Panginoon, and help us, Lord God, that this church will be an instrument to continuously advance the gospel, Panginoon, that people will know that we are a church, Lord God, that we are a church that loves God, and also, Lord, loves people, that we don't just practice any religion, but we are practicing, Lord God, what you want us to do, Panginoon. We are practicing loving people. We are practicing giving grace to people, because that's what you did, Jesus Christ, Panginoon. You laid down your life. You gave your life for the people. Marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagtanghal ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makaupo na po tayo. Ang ganda ng ating word ngayon, yung teamwork. Nakikita niyo ba yung picture or t-shirt na merong nakalagay Team Jesus? No? Nakita niyo ba yan? Sino merong damit na ganon? Team Jesus. Familiar kayo sa ganong print? Team Jesus, no? Or meron pang iba yung Jesus lang. Jesus is my leader. Alam niyo mga kapatid, yung teamwork, mangyayari ito kapag nasa team ka ni Jesus. No? So church natin, kailangan ng teamwork. Pero ikaw ba ay part ng team ni Jesus? No, napakahalaga nun. Alam niyo mga kapatid, na maging kabahagi ka ng team ni Jesus ay major decision to ng isang tao. No? Ito ang pinakamahalagang magiging decision mo sa buhay mo, mga kapatid. Wala nang ibang, maraming mga sub na mahalaga. Maraming mga decision na mahalaga sa buhay mo, like pag-aaral, pamilya, tama ba? Trabaho, future ng family mo, mahalagang decision yan. Pero ang pinaka-major, top and number one decision, kailangan nasa team ako ni Jesus. And let me read to you, mga kapatid, sa ating lahat dito.
na dapat natin maunawaan at lagi kong pinapaunawa sa inyo tuwing ako'y tumatayo dito na kailangan ikaw ay totoong na kay Kristo. Kasi ang church, kailangan tayo ay nagproproduce ng legit and genuine na believer. At tayo dapat ang nagpapaunawa sa bawat isa sa atin dito na ikaw ba talaga ay ligtas. You can be here in this church na hindi mo naunawaan ang gospel. You can be here, nakaupo ka dyan, pero unaware ka kung ikaw ba ay ligtas o hindi. You can be here, nakaupo ka dyan every Sunday, pero wala kang assurance of salvation. Kaya mas maigi na maging makulit kaysa baliwalain. Tama po ba? You need to be in the team of Jesus Christ. Sabi dito sa Galatians 3, basahin ko ito mga kapatid na mabilis. Sabi dito, Galatians 3:23 up to, I think 29. Sabi dito, therefore, the way of faith in Christ was available to us. We are placed under guard by the law. We were kept in protective custody, so to speak, until the way of faith was revealed. Verse 24, let me put in other way. The law was a guardian until Christ came. It protected us until we could be made right with God through faith. And 25, and now that the way of faith has come. Ano po yung dumating? The way of faith has come. Salamat sa Panginoon dahil dumating yung way, yung daan na yan. Alam naman natin kung sa Biblia, pag sinabing daan, sino po ang daan? Si Jesus. Sabi sa John 14:6. Now the way of faith has come. We no longer need the law as our guardian. Again, we no longer need the law as our guardian. And verse 26, for you are all children. Ito makinig kayo. For all of us can be a son of God. No? For you are all children of God through faith in Jesus Christ. And all who have united with Christ in baptism have put on Christ like putting on new clothes. So again mga kapatid, ikakat ko na lang itong aking binabasang verse. Hanggang 27 na ako. So tayo mga kapatid, ay napakahalaga na si Jesus ang sentro at focus ng ating faith. And may argument. Pastor, ewan ko, nabatiin ko na sa inyo to siguro. O nasabi ko na sa inyo to. Pwede ba ako mattend sa KM? Pero pwede din ba ako mattend, kunyari, sa ganitong mga religion? Like Catholic and so on and so forth na mga religion. Pwede ko bang gawin yon? Simple ang sagot, hindi. Para kasi sinabi mo, kung pwede, edi pwede ako maniwala sa ibang mga Diyos. Mga kapatid, walang nag-fulfill ng law, walang nagbigay ng buhay, kundi si Jesus lang. Walang nagbigay ng daan, kundi si Jesus lang. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? That's why, ang bawat isa, kailangan makabahagi kay Kristo. Makasama sa team ni Jesus. Bakit? Ang sabi dito, for you are all children of God. You are part of God's family. You are part of Team Jesus. Sabi dito, dahil kanino? Through faith in Christ Jesus. Amen po ba? So kung tatanungin ko kayo, paano ka tinanggap ng Panginoon bilang anak niya? Paano ka tinanggap ng Diyos bilang anak niya? Paano? Sa pananampalataya kay Kristo. You are called sons
or daughters of God because of Jesus Christ. Wala na pong iba. Amen po ba? Napaka-sweet, napaka-simple, napakadali, kasi ang salvation ay libre, free. Amen po ba? Yung entrance para maging part ng team ni Jesus ay free. Amen po ba? Kaya, that's why we called it grace. No? Grace. Biyaya. Kagandahang loob. Awa ng Diyos. Pagmamahal ng Diyos. Libre. Hindi mo pwedeng bayaran, hindi mo pwedeng dagdagan, hindi mo pwedeng bawasan. Wala kang ginawa, kundi ikaw ay inilagay lang. Nakuha po natin mga kapatid. So kung tanongin ko kayo, nasa Team Jesus ba kayo? Sigurado ka bang ikaw ay nakay Kristo? Alam nyo mga kapatid, kung ikaw ay nakay Kristo, meron ako analogy kung ikaw ay nakay Kristo. If you are in Christ, kunyari meron akong baso dito. Ang basong galing sa gripo. Pag galing sa gripo, tap water, hindi malamig, hindi mainit, katamtaman lang. Tama po ba? Okay natin? Nakita nyo, na-feature nyo ba yung illustration ko? Na may baso dito, glass of water, na galing sa gripo. Ang nakay Kristo daw, if you are part of Team Jesus, merong makikitang pagbabago. May makikitang kakaiba. At sabi doon, sa salita ng Diyos, ang nakay Kristo ay bago ng nilalang. So na iba, na bago, merong makikita. Nakuha natin mga kapatid? Kaya, yung analogy ko na mayroon dito ang glass of water, si Kristo ay katulad ng isang yelo. Kapag yung yelo or ice, inilagay mo sa glass of water, ano mangyari po sa glass of water? Lalamig. Ano pa? Magmo-moist. Ano pa? Tutulo yung moist, mababasa itong table ko. Kasi merong yelo. So makikita mo ba, madistinguish mo ba yung walang yelo sa merong yelo? Yes, of course. Tama po ba? Madidistinguish mo yon. Malalaman mo na ito may yelo, ito'y malamig, ito wala tong yelo, wala tong ice, hindi ito malamig. Amen po ba? So ikaw ay na kay Kristo kung merong nabago at naiba sa'yo. Sabi ng salita ng Panginoon, you can examine yourself. If ikaw ba ay nasa pananampalataya. Pwede mong i-analyze, evaluate yung sarili mo kung ikaw ba ay merong Kristo. Kung ikaw ba ay ligtas. Kung ikaw ba ay lumalakad kay Kristo. Kung si Kristo ba ang iyong tagapagligtas. Kung siya ba ang sinusunod mo. You can analyze, you can examine and evaluate yourself kung ikaw ay nasa Kanya. So this is my personal question sa inyo mga kapatid. Bilang pastor ninyo, kailangan kayo mismo ini-evaluate ninyo sarili ninyo kung kayo ba talaga ay ligtas. Kasi merong pagbabago. Kung nakay Team Jesus ka, may pagbabago. Kung nakay Team Jesus ka, ito pa ang mangyayari sa iyo. Kakaiba ang mangyayari. Hindi naman kakaiba na parang pangit na kakaiba. Kundi meron kang ibang ginagawa. Yung kanina ating pinag-aralan, meron kang part sa team ni Jesus. Kaya ikaw ay team player, ikaw ay magti-teamwork. Amen po ba? Amen po ba? Pero kung walang nabago sa'yo, yung gawin mo, pananaw mo, ugali mo, pagsasalita mo, I doubt na ikaw ay na kay Kristo. Amen po ba? At ito ba, kung walang nabago sa'yo, aral ka lang ng aral, trabaho ka lang ng trabaho, lahat ay ginagawa mo para sa sarili mo, tas wala kang ginagawa kay Jesus, wala kang paglilingkod kay Jesus, I doubt na ikaw ay nasa team. Amen po ba? Amen po ba? Meron kasing nakikita kapag ikaw ay na kay Kristo. Like for example, ganito ha, siguro, huwag na tayo lumayo, no? Sa sarili lang natin.
sa lahat ng mga may heart na maglingkod kay Kristo. Na time na dati nakaupo ka lang dyan. No? Ikaw ay nakaupo lang dyan. Pero nung habang lumalalim ka sa Panginoon, gusto mo kunyari maglingkod kay Lord. Maraming way ng paglilingkod, hindi ka lang maglilingkod kung ikaw ay part ng worker ng church. Tama po ba? Maraming pong naglilingkod na hindi worker ng church na tumutulong. Kunyari, merong gawain, magbibigay ako dyan. Nakuha natin mga kapatid? Merong gawain, pupunta ako dyan. Nakuha natin? Merong ganitong ginagawa sa church, pupunta ako dyan. Alam nyo, ginagawa sa church, regular, alam nyo po yon? Sunday service. Nakuha natin mga kapatid? Pupunta ako dyan. Kasi na kay Kristo ko. O sabihin na natin, worker ka. Kaya ka naging worker kasi gusto mong magamit ka ng Panginoon. Kaya po tayo naging worker kasi may heart tayo dahil binago ng Diyos yung ating puso. Hindi ka lang naglilingkod para sa sarili mo, sa pamilya mo, most importantly, naglilingkod ka sa Diyos. Amen po ba? Meron pong pagbabago. Alam niyo po, ang daming ginagawa natin sa church, no? You can be part of mga ministries. Yung mga bata, kailangang alagaan. Kung ikaw ay may heart sa mga bata, why not join the kids ministry? Tama po ba? Meron po tayong ginagawa sa kitchen team. Sila ay nagluluto tuwing Saturday or Sunday kung merong gawain. Kung marunong ka magluto, why not maging part ng kitchen ministry? And so on and so forth. Dito sa praise and worship, dito sa ushering, you can part of the ministry. Tama po ba? Dahil sobrang busy mo sa buhay mo, magbigay ka ng time para makapag-relax. Ibig sabihin, alam niyo po, that's why we go to church because Jesus Christ is our rest. Siya yung ating kapahingahan. No? Tama po ba? Kasi weekdays, bombarded ka ng trabaho, alalahanin, tama po ba? Problema. Why not every Sunday magpahinga ka? Kaya ang ating Panginoon, ang Jesus, ang ating rest. Kaya pagod na pagod ka sa buhay mo, pagod na pagod ka sa sarili mo, kasi wala kang time mag-rest sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Are you part, or ikaw ba talaga ay kabilang sa Team Jesus? No? Kung ikaw ay part ng Team Jesus, salamat sa Panginoon. Pero, kung hindi ka pa sure, 100%, na ikaw ba ay na kay Kristo, na si Kristo ba ang namumuhay para sa iyo, na si Kristo ba ang siyang tagapagligtas mo. Kung ikaw, doubt ka pa kung saan ka pupunta, kung ikaw ba ay ligtas or anything na ginagawa ng isang hindi ligtas, like namumuhay sa kasalanan, mga kapatid, kailangan merong assurance of salvation. Amen po ba? Dahil every one of us sinned. Nagkasala po tayo. At kailangan natin i-accept na tayo ay kailangan mapatawad. Amen po ba? At si Jesus Christ lang ang dahilan kung bakit ka mapapatawad ng Diyos, not because of yourself, effort mo, good work mo, or any person, kaya ka maliligtas, kundi dahil kay Jesus Christ lang. Amen po ba? At kung tinanggap mo daw si Jesus Christ, may pangako siya na buhay na walang hanggan at yan ay ibibigay niya sa iyo kasi ito ay gift. No? Kaya sa atin po mga kapatid, do we want to have assurance of salvation? Gusto ba natin magkaroon talaga tayo ng assurance na tayo 100% guarantee na tayo ay ligtas? No? If you want to accept salvation from the Lord, from Jesus Christ, you need to acknowledge Him as your Savior, as your God. Amen po ba? Kaya sa atin po mga kapatid, let us close our eyes. Pikit natin saglit ng ating mga mata. At talagang once and for all, this day today is my salvation.
Kaya kung gusto mo tanggapin ang regalo ng kaligtasan na nanggagaling kay Jesus, gusto mong tanggapin yung assurance of salvation na ikaw ay sa langit pupunta, hindi ka na sa impyerno pupunta, tanggapin mo na may pananampalataya si Jesus ng buong buo dahil siya lang naman ang ating tagapagligtas. Sabayan mo sa panalangin na ito. Father God, lumalapit po ako, nagpapakumbaba, at inaamin ko na ako'y nagkasala. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang pagkakamali. At tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus bilang aking sariling tagapagligtas. At ang banal na Espiritu ay manahan sa akin, gabayan ako, upang ako, Panginoon, ay makapaglingkod sa Kanya. Salamat po, O Diyos, sa iyo. Ikaw din, Lord, yung magbabago ng aking buhay, ng aking pananaw, ng aking ugali at mga gawi. Salamat po, Ama, sa iyo dahil ibinigay mo si Jesus bilang aking tagapagligtas. Salamat po. Ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, yung aking sinabi na kung gusto maging part ng ministry, alam niyo po, lahat naman ng ministry, always open yan. If meron kang burden to serve God, why not? Huwag mo na lang isipin, kundi mag-ask ka, paano ka makaka-join? No? Kung gusto niyo umattend, o sabihin natin, maging part ng praise and worship team, pwede niyo i-approach si Sir Matt. Tama ba? Gusto niyo maging part ng ushering team, pwede niyo approach si Ate Sol. Kids ministry, pwede niyo approach si Kuya Topper or si Nel. No? Kitchen ministry, you can approach Ate Jen. Sino pa ba yung mga ministry natin? BAM, no? Ibig sabihin ng BAM, before and after care, dito sa church natin, kaya malinis, dahil meron naglilinis po niyan. You can approach Ate Lids, no? Mga kapatid, we need to serve God. This time, ibig sabihin sa panahon natin ngayon, sa season natin ngayon, kailangan po natin ng mga team player. At higit sa lahat, kailangan natin na ma-share ang gospel. Amen po ba? So, kung meron pagkakataon na ma-share natin yung gospel, kayo ba ay may heart para maging part ng gawain na yon? No? Amen po ba? Alam niyo po, gagawin po natin yon. Kailangan ang aking pamilya, listen to this, kailangan ng aking pamilya, sila mismo uunahin natin. Tama po ba? Ang aking magulang, aking anak, aking kapatid, lolo't lola ko, kailangan sila ay maligtas. Kaya meron po tayong gagawin dito mga kapatid sa ating church na isang gawain na share natin ang gospel pero hindi muna tayo lalay. Ibig sabihin, family first. Tama po ba? Amen po ba? And then next thing is the community. And why not? Kung ang Diyos loloobin na ibang lugar, at least merong ready na mga mananampalataya dito sa KM. Amen po ba? Amen po ba? Ano sabi ni Nel? May dream work, may teamwork, may dream, kailangan ng teamwork. Amen po ba? May gospel, sharing ng gospel, kailangan may teamwork. Hindi lang po si pastor, hindi lang kami ni Kuya Matt, hindi lang po kami ng mga worker dito. Lahat po tayo ay accountable and responsible na i-share ang gospel. Amen po ba? Amen. Salamat sa Panginoon at pagpalain po tayo ng Panginoon. Ayan po, salamat sa Panginoon. Nadako naman po tayo sa giving. Ayan, magbigay po tayo ng may masayang ating puso para sa Panginoon. At habang tayo po ay nagbibigay, sabayan niyo po kami. Umawit po tayo para sa Diyos. Let it sure come back to you. You must sure press down, shake it together and running over. Let it sure come back to you. 'Cause when you give
Ipag-pray po natin ang ating mga tithes and offering. Panginoon, salamat po sa mga nagbigay, Lord. Tunay nga po na sa iyo naggagaling ang lahat ng meron kami, Panginoon. Ang blessing ay nagmumula sa iyo. Kaya naman, Lord, ikaw po ang magbalik nito, siksik, liglig at umaapaw sa bawat isa. Ang pinagkukunan po nila ng mga ito, Lord, ang kanilang trabaho, Panginoon, ang kanilang mga business, Panginoon. Ikaw po ang magpala at patuloy, Lord, na magpalago nito. Kaya naman maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Para po sa ating announcement, tithes and offering po can be sent through BPI account, Metrobank, and GCash. Ayan. Ang ating pong worship service, every Sunday po yan at 9:30 a.m. Sa atin pong prayer and intercession, tuwing Saturday po yan at 9 a.m. Please like, comment, share, and subscribe po sa ating YouTube channel, Facebook page, Instagram, Spotify, and TikTok po. And TSG po, ayan, after the service po yan. And special announcement po, shepherding group po for young adult right after the service po. BBBS po sa June 28-30, 2024. Pre-registration po is ongoing na po. Ayan, para po sa may mga birthday, sa June 11 po kay John Paul Evangelista. Ayan, kay JLC Villasenor. Sa June 12 po kay Jovan Reyes. Sa June 13 po kay Catalia Barbuco. Sa June 15 po kay Jay Labis. Ayan, sa June 11 din po pala si Nicole Yasmin Dulay po. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, God bless po sa may mga birthday. Ayan, special announcement din po. Church Transpo po kay Agatha starting next Sunday po. Pick up points po, 8:40 a.m. Silang Bayan, 8:55 a.m. po sa Maybiga, at 9:10 a.m. po sa Bukal. Ayan po, tinatawagan ko po si Paz. DBBS, VBS, ewan ko na bang tawag doon, TOPS, Daily Bible, Vacation Bible School. Okay? Para yan sa mga maliliit natin, mga chikiting. From age, TOPS, open natin 2 and up to 13. 12, 2 to 12. 12 below, okay? 12 to below. So, pwede si Yana dyan, ha? Iwan ko dito si Yana kasi nga may lakad ako. Okay. Iwan mo, Japs, iwan mo si dito. Sama daw yan. Mga kapatid, invite po natin yung ating mga anak. Kahit hindi po nag-church dito sa ating church, yung mga apo ninyo, kapitbahay ninyo, invite nyo po dito sa ating daily vacation Bible School. Yan po ang mag-handle po niya ng Kids Ministries. Kaya hopefully po, magawa po natin ito ng, kumbaga magtulong-tulong po tayo. No? Sama po natin yung mga malilit natin. Kasi alam nyo, kami nila Sir Matt, kami ay bunga ng ganyang Vocational Bible School. No? Si Rimar at yung alam nyo matatanda dito, si Ate May. Yan. Kami po ay bunga ng mga ganyang Sunday School, DBBS, no? Kaya why not na isama natin itong mga anak natin, apo natin dito sa church, no? Kailan po yan? Sa June 28 hanggang 30. Wala naman tong registration, wala naman pong bayad, kailangan nyo lang magpa-register. At para din po sa ating mga men's, no, ito po ay special announcement. Meron po tayong pagpunta at pagdalaw sa ating
lupa dun sa ating pinapagawang building. Pulong saging po yan. Yan po ay sa Saturday. Okay? Saturday, siguro chef, agahan po natin ito. Pwede natin gawing alas 7, no? No, pwede alas 6 o 6:30, gano'n, no? Para hindi mainit. Siguro, basta, gano'n. Magte-text-text na lang po tayo kasi ang atin naman pong transpo ay si Agatha. No? Kung saan man ipipick up ni chef, yung mga sasama, why not? Kayo mga ladies, pwede din naman kayo sumama. Pwede naman kayo makibahagi. Wala naman pong problema yon. So ano pong gagawin natin doon sa Saturday? Maglilinis at titingnan po natin, magbi-visualize, mangangarap po tayo. Kasi mahalaga na malilinis natin yon para magamit po natin. Okay? So yan po ay sa Saturday mangyayari. Kaya Men's Agapian, magsama-sama po tayo, magtulong-tulong po tayo. Mga kalalakihan, magsama-sama tayo. Mas marami ma-accomplish. Okay, tayo na po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Ang church po natin ay family. Kaya dito po sa ating church, nandun po yung ating pinag-aaralan tuwing Sunday na tayo ay team. Maging united dapat tayo kasi may pinagagawa ang Panginoon at mas marami ang makibahagi, mas marami din ang ma-accomplish. Tama po ba? So, bago ako manalangin para sa inyo mga kapatid, sa mga personal prayer and request ninyo sa Panginoon, pag-pray po na natin ang ating church, no? Pag-pray po na muna natin to, church natin. Lalagay ng Holy Spirit kung ano yung pag-pray mo sa church na ito. Dahil ikaw ay kapamilya ng Panginoon dito sa KM, hindi nagkataon, hindi chumamba, ito'y tinakda ng Diyos na nandito. Katulad ng kapanganakan mo, hindi mo pinili kung saan kayo papanganak ng family. Tama ba? At ganun din, sa church, nandito ka kasi tinakda ng Diyos na nandito ka. Kaya bless mo ang church na ito sa pamagitan ng pananalangin. Sabay-sabay po tayo mag-pray. Taas natin itong KM, Dasma, taas natin sa Diyos, ang gagawin, mga plano ng Panginoon dito. Sige po, sabay-sabay na po tayo. Tinataas at tinalapit po namin, Ama, ang iyong katawan dito, Lord, sa KM Dasma. Kami, Panginoon, ay maraming mga pangangailangan. Pangangailangan spiritual, pangangailangan fellowship para maging united kami. Mga pangangailangan financial para maitapos, Lord, ng aming pinagagawang church building sa Pulong Saging. Panginoon, kailangan ka po namin, hindi po namin kaya sa sarili namin. Ikaw po ang aming pinaglilingkuran, ikaw po ang Diyos dito, ikaw po ang naghahari dito. Kaya Lord, meron kaming pananampalataya na kami, Panginoon, loloobin mo na pagkatiwalaan kami. Pagkatiwalaan kami, Panginoon, ng mga kaluluwa. Pagkatiwalaan kami ng mga bagay, ng mga pangangailangan. At pagkatiwalaan mo kami, Panginoon, i-bless mo ang aming relationship sa bawat isa. Maging knitted kami, maging united kami. At totoo nga, Panginoon, mabuo ang teamwork sa church na ito. Lord, hindi namin kaya ito. Sa tulong mo, banal na Espiritu, ikaw, Panginoon, ang makagagawa, ang pupukaw, Panginoon, sa aming puso upang makibahagi palagi, Panginoon, sa anumang gawain dito sa church. Salamat po, Diyos, sa iyo. Salamat dahil ang plano mo ay dakila. Ang plano mo, Panginoon, ay maganda. Kaya kung meron man kami nakikita ngayon ng mga challenges, Lord, hindi kami nakatingin dito, kundi
Nilook forward namin, Lord, ang mga bagay na nakalaan sa hinaharap. Dahil nandun ka, Panginoon, salamat po, Diyos, sa iyo. Ikaw ang gagawa. I-bless mo ang church na ito. You will bless us spiritually. You will bless us sa relationship. You will bless us, Panginoon, sa mga kaluluwa. Bless mo kami, Panginoon, ang aming family. Thank you, Lord. Ikaw po ang aming Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na nagmamahal. Ikaw ang Diyos na may awa. Ikaw ang Diyos na tumutulong. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo. Ikaw po ang aming tinataasan ng lahat ng ito. At may pananampalataya po kami na kaya mo. Kaya mo. Salamat po, Ama. Taas po natin ang mga dalangin, hinanaing natin sa Panginoon. Ang Diyos natin gumagawa sa mga tao na naniniwala, nananampalataya sa bawat isa na humihingi, kailangan na andun ang tiwala mo sa Diyos. Taas natin ang anumang ito sa ating buhay. Panginoon, nakikita mo ang bawat isa na may mga dalahin, Lord, sa buhay. Mga hirap, mapighati, problema, anumang bagay, Lord, na nagdudulot para panghinaan ng loob. Panginoon, alam mo ito. Kaya aming Panginoon, tinatanggap ang iyong salita sa aming mga buhay. Na ikaw po ang aming refuge and strength. Ikaw po ang aming rest. Ikaw po ang aming protection. Kaya Lord, anuman ang mga dalahin ng mga kapatid ko, mga samot-saring mga trials, mga challenges, problema sa family, problema sa workplace, problema sa anumang, Panginoon, relationship, I pray, Panginoon, na ikaw po ang siyang magbigay sa kanila ng kapayapaan sa puso, ng pag-asa, at kung meron, Lord, na tinuturo ka sa kanila, I pray na matutunan nila, Panginoon, na magpakumbaba. I pray, Panginoon, na ikaw po ang magbago ng aming isipan. Na lagi, Panginoon, maging pure ang aming isipan, maging perfect. At lagi, Panginoon, isipin namin ang lahat na magaganda. Maging positibo, Panginoon, ang aming pananaw dahil meron kaming Diyos na dakila, meron kaming Diyos na tapat, meron kaming Diyos na maibigin at maawain. Kaya alisin mo, Panginoon, ang any doubt sa aming mga puso. Any fear. At Panginoon, alisin mo ang mga bagay, Lord, na nagdudulot sa amin. Mga limitation, sins, para mahadlangan ang aming relationship sa iyo. I pray, Panginoon, na ito, Lord, ay gawin mo nga, Panginoon, sa amin. I-restore mo, i-revive mo, Panginoon, ang bawat isa. At talagang ang aming buhay spiritual ay maging masagana. Maging passionate kami sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyo. Kung ikaw po ang aming inuuna, ang lahat naman din, Panginoon, sa aming buhay, ikaw naman, Panginoon, ang gagawa. Kaya tulungan mo kami na unahin ka palagi. Sa ganun, Panginoon, payapa kami at may pag-asa po kami sa aming mga buhay. Ang aming mga karamdaman, Lord, itinataas namin sa iyo. Ang bawat isa na may mga ubo, may mga sipon, may mga lagnat, o mga sakit, Lord, cancer, kidney failure, mataas, hypertension, anuman, Panginoon, mga karamdaman, Lord, na nasa amin, na nasa aming pamilya, na sa aming mahal sa buhay, Lord, amin pong itong itinataas sa iyo. Ikaw po ang aming healer. Dahil kay Jesus, pinagaling mo kami spiritually, pinagaling mo kami physically. Kaya, Lord, salamat na ikaw po ang hihipo sa bawat isa. Hipuin mo ang bawat isa at i-heal sila completely. Salamat po, Ama. At ikaw, Panginoon, ay tumutugong sa mga taong nananampalataya sa iyo. Kaya purihin ka, Lord, sa kagalingan. Ganon din, Lord, sa aming mga pangangailangan,
Salamat po, Diyos, sa iyo. Kung may mga blessing na dumating, may mga promotion na dumating, may mga tumulong sa amin, Lord, salamat, Panginoon. Hindi ka nagpapabaya, hindi ka nagkukulang, hindi ka nalilate, lagi kang on time. Kaya salamat, Lord, sa mga biyaya na nag-uumapaw. Salamat sa mga bayarin na natugunan. Salamat, Panginoon, din. Kung meron kami mga pinoproblema ngayon sa aming finances, sa mga bayarin namin, sa mga gastusin namin, everyday ng aming buhay, sa mga pamatrikula, darating na pamatrikula ng mga bata, Lord, aming itong itinataas sa iyo, nananampalataya po kami. Ikaw po ang aming Jehovah Jireh, ang aming great provider, ang aming Panginoong Diyos na naglikha ng lahat, may-ari ng lahat, ang aming Diyos na Creator. Kaya Lord, salamat dahil ang pagpapalang financial, Panginoon, madali lang ito sa iyo. Napakadali lang ito sa iyo, Panginoon. Dahil lahat ng ginto, lahat, Panginoon, ng mga precious stone, ito, Panginoon, ay sa iyo. Ano pa kaya, Lord, ang mga pangangailangan namin, kaya mo itong tugunan. Kaya Lord, salamat, Lord, na ang mga pangangailangan namin ay iyong susustain. Mabuti kang Diyos. Ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng lahat-lahat ng aming pangangailangan. Itinataas din namin ang family. Salamat po, Diyos, sa iyo. Ang aming mga anak, ingatan mo sila, proteksyonan. Ilayo sila sa mga aksidente, ng mga kapahamakan. Sa bawat isa na nagtatrabaho, ikaw, Panginoon, na mag-ingat sa kanila sa pagpunta sa kanilang work, sa pagmamaneho, sa pagkukommute, sa mga nakakasalimuhan nila, Panginoon. Ingatan mo sila, ilayo sila sa masasamang tao, ilayo sila sa mga aksidente at karamdaman. At ganun din, Lord, sa bawat isa ng mga nag-aaral, bigyan mo sila ng katalinuhan, bigyan mo sila ng kasipagan, bigyan mo sila, Panginoon, ng sense of responsibility sa kanilang pag-aaral. At totoo nga, Lord, bigyan mo sila ng talagang naandun, Lord, ang kanilang pagpapagal sa kanilang pag-aaral. At ganun din, Lord, tulungan mo ang aming pamilya na mga lolo't lola namin. Ikaw po, Panginoon, ang siyang humipo sa kanilang pangatawan. Kung nakakaranas sila ng mga pain, mga suffering, hipuin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng comfort. Bigyan mo sila, Panginoon, ng hope at ng peace. Salamat po, Ama, sa iyo. Napakahalaga ng aming family. Kaya, Lord, hinihiling po namin ikaw po maging sentro nito. Salamat po, Diyos, sa iyo. Lahat ng mga dalangin namin tinaas sa iyo. Lahat, Panginoon, ng iba pang mga dalangin ng mga kapatid ko, mga plano, mga dream, mga goal, lahat ito, Panginoon, Lord, ay aming tinataas sa iyo. At ina-acknowledge po namin na anumang mga plano namin, still, ang plano mo pa rin ang natutupad. At aming alam, Panginoon, na higit, Lord, ang plano mo kaysa mga plano namin. At salamat po, Diyos, sa iyo. Salamat po, Ama. Tagapin po natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay. Ang pag-ibig ng ating Diyos, Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, ang gabay, patnubay, kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaati nawa ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless us po, mga kapatid. Ayan, bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli po awitan natin ang ating Panginoon. Lord, you are good and your love endures forever. Your faithfulness is new every day, never ceasing.
and